Good morning guys, kape tayo. Kagigising ko lang. Sarap ng kape. Di pa ako nagsusuklay. Gusto ko lang kayong bigyan ng update regarding dun sa aking appointment letter. Dumating na nga pala, after a week ng pagkadala ko sa hospital ay saktong isang linggo ay dumating yung aking appointment letter. Sinend sa bahay at ibinigay sa akin ng amo ko. At dahil sabi ko sa inyo, ay babalita ko sa inyo, i-update ko kayo kung anong nangyari sa appointment letter. So, ito na. Ito na yung letter from hospital. Tapos, nabuksan ko na rin. Nung umaga na dumating ito, ay tumawag ako sa hospital para itanong ko kung anong update doon sa aking referral na dinala sa kanila. Tapos yun nga, sinabi na sa akin kung ano yung schedule ko. Kaya bago pa to dumating, ay alam ko na rin kung kailan talaga yung schedule ko. At hindi na ako nagulat kasi nga alam ko na na ganun ang magiging resulta nun. So ito na. May kasama siyang isang papel. Itong papel na to ay nakalagay yung aking mga information na kailangan kong fill upan in case na pumunta ako doon at parang kung ano yung mga sa gamot, parang ganun. Kung gaano kalala yung parang mga information lang na kailangan sagutin just in case na kailangan kong sumailalim sa mas lalim na gamutan. Ganun. Tapos, ito yung kanilang appointment letter. So, nakalagay dito is, magugulat kayo kung kailan ang appointment ko. Ayan, oh. December 8, 2026, 2:30 p.m. O, diba? Nag-uumpisa pa lang ang 2025. So, kamusta naman? Lang ko lang 2 years na mag-aantay ako dito sa kanilang appointment na to. 'Di ba? 2 years. Kasi December So, ilan pa lang ang nababawas sa 2025? 3 months pa lang. Wala pa nga Kasi anong petsa pa lang ngayon ng March? 'Di ba? Ganon katagal ang ipaghihintay ko para lang mapuntahan yung appointment ng hospital. Kaya nga ang sabi ng amo ko, hindi talaga namin pwedeng antayin. So, kailangan namin pumunta sa another hospital para ng another opinion. Kung ano ba talaga, kung kailangan ko na ba na talaga na ng mabilisang aksyon or mag-aantay pa ng ganun katagal. Kung hindi mabait ang mga amo ko, pwede na nilang ipaantay sa akin to. Tapos, ang tapos ng aking kontrata sa kanila is October 2026. Tapos na ang kontrata ko, hindi pa dumarating yung appointment ko. 'Di ba? Yung schedule ko dito sa hospital. Pwede na nilang hindi ako i-renew. Bahala ka na, 'di ba? Pwedeng ganun. Isang blessing talaga na mabait yung mga amo ko. At yun nga, gusto nilang tulungan ako, punta kami sa ibang doktor, sa ibang hospital para magpa-second opinion kung ano ba talaga yung aking sakit, kung kailangan ko na ba talaga ng agarang gamutan or makakapag-antay pa. Ngayon, may idea na kayo kung gaano katagal ang pag-aantay ng mga pasyente dito sa Hong Kong. Depende yun sa sitwasyon mo kung gaano kakalala. Pero in case naman, nakalagay naman dito na kung hindi pa dumarating ang iyong schedule at nakaramdam ka ng sobrang sakit, pwede ka namang bumalik sa kanila anytime. At yun siguro, kung makita nila talagang hindi ka na makalakad or something na mamamatay na, huwag naman ganun, di ba? Ay bibigyan ka naman nila ng gagamutin ka naman nila. So, yun lang.